madaming si Doc Adam. Yan. Sana nga bumalik na kasi isang magaling na na doktor. Nag-post siya. Nag-post siya, mga bossing. Hindi ko 100% sure kung si Doc Adam ay nandoon although siya, syempre Australiano siya, no? Hindi naman siya dapat nakikialam doon sa political or whatever. Kung nandoon sa kabilang panig. Pero nung mga last is meron parang naririnig ako na nasa kabilang panig or whatever. Pero ang sinasabi niya, yung sakit ni Bongbong Marcos, hindi life-threatening. Kalimitan, kadalasan na ginagamit na pang na panglunas, yung kumbaga, antibiotic lang, mga bossing. At ito ay dala ng stress o katandaan niya, mga kababayan. Kaya, ewan ko ba dito sa mga ito? ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nartates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Nandiyan si Admin Armin ng BMB. Shout out kay Admin Armin at sa buong BMB family. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti ko? Akala ko ba may doktor ka? ilabas mo nga yun kasi ito pinagpipilitan na at talagang paulit-ulit with matching ebidensya, with matching mga video panigurado yung sa mga pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinapakita na maayos naman ng Pangulo tapos pipilit mo yung sa'yo. Anak ng putik talaga itong mga to. Sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Oh! Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Araw-araw Diba, araw-araw nakasama ni Pangulong Bongbong Marcos at pihado ako, mga boss chief mo, sir, yung sinabi ng doktor ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya reliable. Ibang klase ang hinayupak na to, no? Uy, puro taba na lang yata ang nasa laman ng ulo nito Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Totoo! Di ba? Sa boses parang pakiwari ko ito yung sa Net 25 No, kaboses Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya Ako, mga kababayan, siyempre magpapacheck si Pangulo. Eto, sumakit ang tiyan ko. Ay, punta ako ng doktor. Nakausap ko na yung doktor ko. Tapos, naging okay na ako. Kaya naka-attend ako doon sa mga oath-taking ni General Nartates. Di ba? Ngayon, ang sabi sa akin ng doktor ko, Bong, okay ka na, no? Antibiotic ka lang. Ganyan. Nararamdaman ko naman sa sarili ko na umu-okay ako, umaayos ako. Ngayon, pagharap ko kay Atty. Claire, Yusek, okay ako. No? At sabi din ng doktor ko. Anak na tinapa itong mga to. Kaya ang sarap po topic lagi itong mga ito, mga bossing, Talagang easy na i-debunk ko itong mga ito. at katawan niya naman po yun. okay. Next question po. Maricel Halili, TV. Tapos na yon. Yesterday, you mentioned po na back to normal na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya, and paano natin pagtutugmain yung back to normal? Nung mga nakaraan po kasi, nakita niyo naman po, magpupunta siya sa Antique, tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yung Tingnan mo, ang dami pa din.
Normal pa din ho. Tsaka ho, mga kababayan, let's say, sabihin na natin, sige, nanggaling sa sakit. Di ba? Pagkagaling sa sakit, syempre may recovery time. Pero tayong mga, lalo na mga Pilipino ho, mga kababayan, yaka ko na to, kaya ko na to, okay na to, no? Back to normal na. Although, hindi mo nagagawa yung talagang 100% mo, pero back to normal na may trabaho kang mga inasikaso. Sabihin na natin, patulan na ho natin mga bossing na mga light na mga trabaho lang ginawa. Nagtrabaho pa din ho, mga kababayan. Hanggang susunod na araw, pwede na ito ipasok, pwede na itong mahirap na trabaho. Nakaka-recover. The moment na sinabi, mga kababayan, na back to normal na at kumilos na, nagtrabaho na, pinili niya lang yung mga madadali, back to normal pa din yan. Sabi ni Johnny Manuyag, pareho tayo, Sir Mike, ang iniisip ko, yung nagtatanong, member ng Net25. Correct ko. Po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho. Kung may kinakailangan po siya na gampanan. Yun niyang isa Yung vice-presidente nga Yun ang mukhang stop ang trabaho talaga. No, walang inatupag kundi dahig at ICC. Ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting, yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Kasi, for example, yung kanina, ma'am, Pero ang ganda ni Atty. Claire, ano? Ang ganda niya. Ako, ganda-ganda ako kay Atty. Claire. Kaya nga nung nagkatapat kami dito sa Mark Ramos channel, starstruck ako. Hindi, bibisitahin ko yan pag umuwi ako. Kasi kami dito, ano na lang dati, every 6 months nakaka-uwi kami, nakakabisita kami sa Pilipinas. No, pero ngayon, dahil yung anak ko nag-aaral na, siyempre itatapat namin doon sa bakasyon na lang. Ang bakasyon dito, bandang June, July, August, ganun. No, kaya mga ganyang mga petsa nandyan tayo sa Pilipinas. within the palace lang naman yung event. So why did the president decide to skip the event kahit na nasa Talaga ba dapat big deal yung mga yon? Dapat itinatanong pa yung mga ganun? The moment na nagtatrabaho at inuuna, sabihin na natin, inuuna niya yung mga madadali within the palace lang. Nagtatrabaho pa din yan. Sa susunod, yung mga nagre-recover. Pwede naman yun, di ba? loob lang siya ng palasyo? Ang gusto ba nilang i-establish dito is, yan, si Pangulo, mahina, no? Hindi pa, kumbaga, baka totoo yung life-threatening kasi konti lang yung trabahong ginagawa niya. Yung maliliit o yung mga madadaling mga trabaho, within the palace lang mga trabahong ginagawa niya. As long as nagtrabaho na yan, ibig sabihin, may lakas na yan, no? Hindi yung talagang, hindi nga lang yung trabahong mabibigat mga kababayan. Kung talagang life-threatening yan, malamang nakahiga yan, boss, mga madam, mga chief, mga amo, sir. Diba? So ano po yung nagiging factors to decide na okay, pwedeng tumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang in-explain ni E.S. Reflecto. Thank you, ma'am. Meron pa nga isa, senador. Ayun, kaya naman magtrabaho. Tingin ko, malakas naman yun. Pero bakit wala sa Senado? Ayun po. Next question po mula kay Mads Moratilio, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon nagkaroon ng meeting si Davao City Mayor Baste Duterte and Chinese Ambassador to the Philippines, Chin Kwan. Pwede pong mahingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Ano pong reaksyon ng Malacanang? Nananadya. No? Nananadya Dito? Thank you. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. May kasabihan nga na tayo, no? Buntat niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po.